Nangongolekta ng mga hermit crab o sa Tagalog ay omang itong si Paulo. Ito kasi ang kanyang hanap buhay at ibinibenta niya ito sa mga gustong mag-alaga. Kumikita rin naman siya rito dahil sa hirap ng buhay ay hindi na siya nakapagpatuloy pa sa pag-aaral. Para sa kanya ay gastos lamang ito kung magpapatuloy siya sa eskwelahan. May ilan rin kasi siyang kakilala na bagamat nakapagtapos ng pag-aaral ay naging tambay lamang. Para sa kanya, ang diskarte sa buhay ang pinakamahalaga. Dahil kung wala nito, kahit may diploma ka pa ay hindi ito magagamit. Baliwala lamang ang pinagpaguran mo sa pag-aaral. Sa bandang huli, ay hindi rin pala mapapakinabangan. Kaya naman sa kalikasan na lamang siya umaasa para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Malapit sila sa dalampasigan at doon ay nanghuhuli siya ng mga land hermit crab o sa madaling salita ay yung mga omang na nabubuhay sa lupa. Ibinibenta niya ito sa bayan kung saan ay maraming gustong mag-alaga nito. Kadalasan ng mga bumibili sa kanya ay mga matatanda na at meron rin namang mga bata. Sa loob ng isang araw ay kumikita siya ng 400 piso. Sapat lamang ito para sa gastusin nila sa bahay. At syempre, para na rin sa kanilang pagkain at pangbaon ng kanyang mga kapatid sa pang-araw-araw. Sa kanyang pagtitinda ng omang, ay nakilala niya si Gemma, isa itong dalaga na may sariling pwesto sa palengke na matatagpuan sa bayan. Pero sa kabila nito ay hindi pa niya ito nakakausap. Baka kasi di siya nito kibuin at nangangamba siya na baka maging ganoon ang sitwasyon. Paano ba naman kasi? May balak siya niligawan nito sa oras na sila ay maging magkaibigan. Napakaganda kasi ng dalaga. Para sa kanya, para na siyang tumama sa loto kapag naging sila. Dahil ang pangarap niya sa isang babae ay ang mala-artista ang kagandahan at higit sa lahat ay ang masipag. Ayaw niya kasi sa babaeng walang diskarte sa buhay at puro pakyut lamang ang nalalaman. Gusto niya ay ang masipag gaya ni Gemma. Nalaman niya lamang ang pangalan nito sa kausap nito. Kaya mula nito, ay talagang sinubaybayan niya na ng palihim ang dalaga sa tuwing siya ay nasa bayan. Pinagmamasdan niya ang maganda nitong mukha hanggang sa isang araw ay hindi niya na napigilan ng makipag-usap sa dalaga. Bumili siya ng tinitinda nitong bagoong. Mukhang masarap itong iulam sa kanin ah. Nakangiting wika ni Paulo. Aba, syempre naman. Malasa yan at sariwa pa. Tugon naman ito sa kanya. Alam ko na. Ikaw ang gumagawa nito, no? Kaya masarap. Nakangiting payag ng binata. Napangiti naman ng matamis ang dalaga sa kanya. Tumpak, sa palagay ko, manghuhula ka, no? Kami nga ang gumagawa niyan. Katuwang ko si Mama. Maraming salamat sa pagbili, ha? Teka, ano nga palang pangalan mo? At ano yung mga paninda mo? Tanong ni Gemma. Ang tawag dito ay omang. Binibenta ko ito sa mga bata at sa mga nag-aalaga ng ganito. Ang pangalan ko nga pala ay Paulo. Ikaw, ano nga palang pangalan mo, miss? Tanong niya rito. Kahit na ang totoo, ay alam niya na ang pangalan nito. Baka kasi mapaghalataan na kilala niya na ito. Napangiti naman ng matamis ang dalaga. Ang pangalan ko nga pala ay Gemma. Gem na lang ang itawag mo sa akin. Sige, Gem. Mula ngayon, ay magiging suki na ako ng bagoong mo, ha? Nakangiting payag ng binata. Paulo, maraming salamat talaga, ha? Ani nito. Kaya naman natuwa siya dahil naging kaibigan niya na ito. Ibig sabihin, ay may pag-asa na maging sila. Kung makukuha niya ng husto ang loob nito, ay tiyak na mangyayari ang kanyang pinapangarap. Noong bumili nga uli si Paulo ng bagoong, dito niya kinuha ang numero nito sa telepono. Noong una nilang pagkakakilala, ay hindi niya kinuha ang number nito para hindi halatang manliligaw siya rito. Gusto niya na iparamdam muna sa dalaga na kaibigan lang talaga ang habol niya rito at hindi ang makipagrelasyon. Kaya naman ramdam niya na hindi nahahalata ng dalaga na panliligaw lamang ang kanyang habol. Pagkatapos niya upang magtinda, ay tinawagan niya ang dalaga. Kaya naman mahaba-haba rin silang nakapag-usap. Puro karanasan nila sa araw-araw ang kanilang pinag-uusapan. Minsan pa nga, ay patungkol sa karanasan nila noong mga bata pa lamang sila. Lahat na ata ng topic ay kanilang pinag-usapan.
Same vibes kasi sila. Kaya naman nawawala ang problema niya kapag tinatawagan si Gemma. Hanggang sa isang araw, niyaya ni Paolo si Gemma na sila ay lumabas. Pumayag naman ang dalaga sa kanyang kagustuhan. Gusto rin kasi nito na mamasyal na kasama siya. Kaya naman kinilig ng sobra si Paolo. Nagbago nga ang mundo niya mula nang makilala si Gemma. Para bang nagkaroon siya ng dahilan para mabuhay. Dumating pa ang isang araw. Niyaya ni Paolo si Gemma na magpunta sa kanilang bahay. Paano ba naman kasi, ay kaarawan niya ng araw na iyon. Hindi niya nga nabanggit sa dalaga na birthday niya. Ang sabi niya lang kasi rito, ay magkakaroon lamang ng handaan. Kaya nang malaman nito na birthday niya, ay binati siya nito. Ano ka ba naman, Paolo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na birthday mo pala ngayon? Ayun tuloy, hindi kita nabilhan ng regalo. Nakangiting pahayag ni Gemma. Yun nga ang dahilan ko kung bakit hindi ko na sinabi sa'yo. Ayaw kasing magpagasos ka pa. Ani ng binata. Ikaw talaga, masyado ka namang mabait na kaibigan. Nakangiting pahayag nito. Matapos na manalangin ng pasasalamat si Paolo, ay nagsalo-salo na sila. Nilantakan na nila ang pagkain. Sarap na sarap sila ng mga sandaling iyon. Nakipagkwentuhan pa nga si Gemma sa pamilya ni Paolo. Gusto ng kanyang pamilya. Gusto ng kanyang pamilya ang ugali ng dalaga. Masayahin kasi ito at masyadong kalog. Magalang pang makitungo. Inabot pa ng gabi si Gemma sa birthday ni Paolo. Kaya naman nang matapos ang kainan, hinatid ng binata ang dalaga sa bahay nito. Maraming salamat, Paolo, ha? Grabe, nag-enjoy talaga ako sa munting birthday party mo. Tapos ang sasarap pa ng mga pagkain. Balita ako sa mama mo, ikaw na rin daw ang nagluto noon. Ani ni Gemma. Walang anuman yun, Gem. Masaya rin ako na pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. Tama ka, tumulong rin ako sa pagluluto kay mama. Nakangiting pahayag ni Paolo. Hanggang sa magpaalam na nga sila sa isa't isa. Noong nasa bahay na siya, nagpahinga na si Paolo. Hindi pa siya natutulog pero iniisip niya ang masayang sandali nila ni Gemma. Para bang isang panaginip lamang para sa kanya ang mga nangyari. Pero sa kabila nito, ay tuwang-tuwa siya dahil nagkatotoo ang kanyang mga pangarap. Ang pangarap na makasama ng matagal si Gemma kahit na isang araw lamang. Hinihiling niya na sana ay maulit ang ganoong sandali kung saan ay magiging masaya siya ng ganoon. Sulit na sulit ang kanyang birthday nang dahil kay Gemma. Samantala, kinabukasan ay nagulat na lamang siya nang may ibinigay sa kanya si Gemma. Isang balde ng mga omang iyon. Napangiti ng matamis ang binata. Saan mo ito nakuha, Gem? Tanong niya rito. Pinakuha ko lang ito sa kuya ko. Ang sabi ko kasi ay meron akong bibigay niyan. Mabuti na lamang ay hindi masyadong mausisa si kuya. Kaya yan ang regalo ko sa'yo. Naku, maraming salamat talaga dito, Gem, ha? In fairness, napakagaling niya na manguha ng mga omang. Sa loob lamang ng isang araw, ay nakakalahating balde na siya. Magaling talaga ang kuya ko sa mga ganyan. Noong bata pa lamang kami, ay marami siyang nakukuha ng omang. Ganun ba? Sana ganito rin karami ang mga nahuli ko. Tumatawang wiga ng binata. Kaya naman natawa na lamang rin si Gemma. Malabo na ata ang mga mata mo, kaya konti lang ang nahuhuli mo. Kaya yan na, makakatulong na yan sa negosyo mo. Pagbibiro ni Gemma. Dahil sa may panindan si Paolo, ito na lamang ang kanyang itininda sa bayan. Sabay pa nga sila na nagtungo sa lugar. Mabilis namang naubos ang kanyang mga paninda nang dahil sa mga bata. At sa hindi malamang dahilan, at kahit wala naman siyang hilig sa omang, nagtira siya ng isa. Paano ba naman kasi, ay galing ito kay Gemma. Kaya naman talagang iingatan niya ito at hindi pa babayaan. Bumili pa nga siya ng coco-fit at enclosure para sa omang. Kaya naman maaalagaan niya ito ng mas maayos. Noong sumapit rin naman ang kaarawan ni Gemma, ay nagtungo si Paolo sa bahay nito. Pero syempre ay imbitado siya roon. Hindi naman kasi siya pupunta kung wala ang imbitasyon galing sa dalaga. Nakabili pa nga siya ng regalo para dito. Unang beses niya na ring makakaharap ang pamilya nito. Kaya sobra siyang kinakabahan. Hindi pa kasi niya alam kung ano ang ugali nila. Kung masungit ba ang mga ito o hindi. Nang makapunta na siya sa tahanan nila Gemma, ang ama nito ang nagbukas sa kanya ng pintuan.
Ikaw ba ang kaibigan ng anak kong si Gemma? Paninigurado ng lalaki. Lapangiti naman ng binata. Opo, ako nga po. Inibitahan po ako ni Gemma. Teka po, nasaan po siya? Asa ngayon ay naliligo pa lamang siya. At mamaya ay mag-aayos pa siya ng sarili para harapin ang mga bisita. Kaya maupo ka muna para hintayin siya. Maraming salamat po. Nakangiting tugon naman ni Paolo. Halos isang oras niyang hinintay ang dalaga. Nakipagkwentuhan muna nga siya sa mga bisita roon. Hanggang sa nagpakita na rin sa wakas si Gemma. Napatayo si Paolo sa kinauupuan at labis na namangha sa kagandahan nito. Parang diwata ito sa kanyang suot na puting dress. Sa unang pagkakataon, dito niya lamang napagtanto kung gaano kaganda ang dalaga. Ang level pala ng ganda nito ay gaya talaga ng isang superstar. Sobrang na-starstruck si Paolo at parang ayaw niyang bitawan ng tingin ng babae. Nang makita siya ni Gemma, ay napangiti ito sa kanya. Lumapit naman siya at ibinigay ang regalo sa dalaga. Gem, happy birthday ha! Ito nga pala ang regalo ko para sa'yo. Nakangiting sambit ni Paolo. Masayang iniabot ni Gemma ang kanyang regalo at nagtanong ito. Mabigat-bigat ito ah. Ano bang laman ito? Ngayon ay hindi ko na muna sasabihin sa'yo. Malalaman mo na lang yan kapag binuksan mo na. Ah, ganun ba Paolo? Malalaman ko pa ito pagkatapos ng party. Sa ganoong oras ko pa kasi bubuksan eh. Sige maraming salamat friend ha. Walang anuman yun Gemma. Happy birthday nga pala. Malumanay na bati ni Paolo. Nginitian na lamang siya ng dalaga hanggang sa dito na nag-umpisa ang birthday party ni Gemma. Nagkainan sila at syempre nagsayawan at nag-video okay pa. Hindi nga akalain ni Paolo na may kaya pala ang dalaga. Third floor kasi ang bahay nito at kayang umuko pa ng maraming tao. Patuloy lamang ang kasiyahan roon. Hindi pa tapos-tapos ang kainan dahil talagang namang maraming handa. 5 oras rin natapos ang party dahil dito. Natuwa siya dahil busog na busog siya at sobrang saya niya dahil naisayaw pa niya si Gemma. Naging makulay ang gabi niya ng sandaling iyon. Nang matapos na nga ang party, ay masaya siyang nagpaalam kay Gemma. Maraming salamat Gemma dahil binusog mo ako ngayong gabi. Walang anuman yon. Maraming salamat rin sa pagpunta mo at higit sa lahat ay sa ibinigay mong regalo. Ipagmamalaki ko yon sa mga pinsan ko dahil galing yon sa matalik kong kaibigan. Taas noong sambit ni Gemma. At nang dahil sa sinabi ng dalaga, natigilan na lamang si Paolo. Napansin naman ito ng kanyang kaibigan at tinanong siya nito. O bakit Paolo? Bakit bigla ka na lamang naging seryoso? Agad na umiling ang binata. Wala Gemma. Siguro ay inaantok na ako. Kaya ganito ako. Kailangan ko na sigurong matulog. Paliwanag ng binata. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Habang naglalakad si Paolo papauwi sa kanila, ay kabado siya sa maaaring maganap. Hindi niya alam kung talaga bang magugustuhan ni Gemma ang regalo niya rito. Lalo pat makikita pa pala ito ng kanyang mga pinsan. Medyo nagsisi pa nga siya kung bakit niya nagawa ang kalokohan na iyon. Dito niya napagtanto na nasa wrong timing pala siya at maaaring malagay sa kahiyan si Gemma nang dahil sa kanyang ginawa. Nang makauwi na siya ng bahay, ay tinawagan siya ni Gemma. Nagulat siya nang marinig na galit ang boses nito. Bakit yun ang pinangregalo mo? Nang titrip ka no? Galit na tanong nito sa kanya sa kabilang linya. Matagal na hindi nakasagot si Paolo. Hanggang sa bandang huli, ay nakatwiran siya sa dalaga. Prank lang yun, Gemma. Prank? Ganyan na ba ang prank mo? Ang bigyan ako ng mga shell ng suso. Alam mo bang sobra akong napahiya sa mga kamag-anak ko at pati na rin sa mga kaibigan ko dahil sa ginawa mo? Pinagtawanan nila ako, Paolo. Ano, masaya ka na ba? Hindi lang naman basta shell yan, Gem. May meaning yan. Paliwanag ni Paolo. Lalo naman itong nagalit sa kanya. Nangangatwiran ka pa. Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan dahil pinahiya mo ako sa mga relatives ko. Sambit nito, sabay patay na ng telepono. Kaya naman sobrang nalungkot si Paolo. Tuloy mawawalan siya ng isang matalik na kaibigan nang dahil lamang sa kanyang ginawa. Nagsisisi siya kung bakit ginawa niya pa iyon. Pero sa totoo lang ay may magandang dahilan siya kung bakit niya ginawa iyon. Kaso nga lang ay wrong timing talaga dahil nakita pa ito ng mga kamag-anak niya. Kaya napahiya ang babae. Kaya nag-isip na lamang siya kung paano sila magkakayos.
Ayaw niyang mawala sa kanyang buhay si Gemma. Ang gagawin niya ay itutuwid niya na lamang ang kanyang pagkakamali at ipapaintindi ito sa dalaga. Sa totoo lang, may naging desisyon si Paolo bago pa sumapit ang kaarawan ni Gemma. Ito ay kung matatanggap ng dalaga ang mga shell na iyon, ay ibibigay niya ang brand new cellphone na regalo niya para rito. Pero syempre, kahit hindi ay ibibigay niya pa rin ito. Ngunit papaano niya mabibigay iyon? Kung galit na nga sa kanya ang dalaga, baka sirain niya pa ito. Pinag-ipunan pa naman niya ang cellphone na iyon. Sa loob-loob ni Paolo, ay bahala na. Darating rin sa puntong maunawaan ito ni Gemma. Kaya naman hihintayin niya na lamang ang pagkakataon na kikibuin siya ng dalaga. Pero umabot na ng ilang buwan, ay hindi pa rin nangyari iyon. Para bang naghihintay na lamang siya sa wala. Kaya naman mula sa araw na iyon, ay ayaw niya nang umasa pa na magkabalikan pa sila bilang magkaibigan. Parang isang suntok sa buwan na lamang iyon. Pero kahit ganoon, ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Kakausapin pa rin niya sa bandang huli si Gemma. Nagpatuloy nga siya sa pagbebenta ng omang. At sa tuwing gabi naman, ay kinakausap niya ang tinira niyang omang na ibinigay sa kanya noon ng babae. Mr. Crab, sana ay maintindihan na ni Gemma kung anong kahulugan ng ginawa kong yon. Miss na miss ko na siya eh. At kahit hindi naman kami, ay gusto ko siyang palaging makasama at makita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang kinakausap niya ang omang na pinangalanan niyang Mr. Crab, ay bigla siya nitong sinipit sa daliri. Hawak-hawak niya kasi ito. Dahil dito ay nabitawan niya na lamang ito. Sa sobrang sakit ba naman ang pagkakasipit dahil malaki na ito, sobrang niya itong ininda. Kaya naman sa kanyang daliri siya nakafocus at hindi niya na binigyan pa ng pansin ang omang. Kaya naman kukunin niya na lamang ang omang para ibalik sa kulungan ito. Nawindang siya nang makita na nawawala ito. Hinanap niya ito sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na ito nakita. Sinubukan niyang hanapin sa kalsada hanggang sa makita niya na nga ito sa hindi kalayuan. Mabilis itong maglakad dahil nga sa malaki na ito. Naglakad nga siya patungo sa kinaroroonan nito hanggang sa hindi niya inaasahan na may pupulupot na isang babae sa omang na ito. Nagulat na lamang siya nang makilala ito. Walang iba kung hindi si Gemma. Lalayo na sana siya, ngunit huli na siya dahil nakita na pala siya nito. Sa'yo ba tong omang na ito? Tanong sa kanya ni Gemma. Oo Gemma, yung binigay mo sa akin na kalahating balde ay nagtira ako ng isa. Hindi na kumibuba ang babae. Tahimik na lamang nitong iniabot sa kanya ang omang. Pagkatapos nito ay umalis na rin ito. Hindi alam ni Paolo kung bakit masaya siya kahit hindi naman siya gaanong kinausap ni Gemma. Siguro ay nakikita niya na may pag-asa siya na mapatawad nito. Kitang-kita niya sa napakaganda nitong mukha na ganoon ang mangyayari. Alam niya naman kasi kung saan ito nakatira. Kaya kung sakaling hindi pa siya nito mapapatawad, ay pupuntahan niya na lamang ito kahit anong oras. Masayang umuwi si Paolo sa kanila at inilagay niya sa kulungan ng omang. Natulog na siya ng maaga dahil maaga rin siyang magtitinda kinabukasan. Marami pa kasi siyang stock nito. Kaya puro pagtitinda na lamang muna ang kanyang ginagawa. Nakakapagod ngunit kinakailangan na tiisin para sa pamilya. Nang sa gayon ay may pangkain sa araw-araw ang pamilya. Kahit ganito lamang ang klase ng hanap buhay na meron siya. Ang ipinagpapasalamat niya sa Diyos ay palaging nauubos ang kanyang mga paninda. Dahil dito ay palagi ring may laman na pera ang kanyang pitaka. Binibiyayaan siya ng Diyos. Napapansin niya na sa tuwing linggo ay hindi siya nakakapagsimba dahil sa siya ay busy. Kaya ginagawa niya na lamang sa pagsapit ng linggo, kahit gaano pa siya kaabala, ay binibigyan niya na rin ito sa wakas ng oras para siya ay makapagpasalamat sa Diyos. Kahit galit pa rin si Gemma sa kanya, nasa kanya pa rin naman ang telephone number nito. Para naman pag tumawag ito sa kanya, ay alam niya na sa dalaga ito. Pero dumating ang hindi inaasahan. Noong namumulot siya ng mga omang sa tabing dagat, hindi niya namalaya na napakalakas na pala ng alon sa kanyang likuran. Humampas ito sa kanya at hinatak siya ng alon na ito patungong laot. Sumisigaw siya tumingi ng tulong. Subalit ang mga tao ay wala ring magawa. Paano ba naman kasi? Sunod-sunod rin ang paghampas ng malahiganteng alon sa dalampasigan. Tiyak na mga nganib rin ang buhay ng mga ito sa oras na siya ay tulungan. Kaya wala silang magawa kung hindi ang lumayo na sa dalampasigan
at baka sila naman ang mahagip ng alon. Habang nasa laot si Paolo, ay patuloy lamang siya sa pagkampay para hindi siya pumalubog sa tubig. Nag-isip siya ng paraan kung papaano makakaalis sa lugar na iyon, hanggang sa may nahawakan siya na bangka. Pero dahil sa sobrang lakas ng alon, hindi niya magawang makasampa. Noong bumagsak ang medyo malahigante na alon sa kanya, dito na lamang nawalan ng malay si Paolo. Nagising na lamang siya na nasa ospital na at nakapaligid sa kanyang mga magulang, mga kapatid at pati na rin mga kaibigan. Hindi niya inaasahan na naroon rin si Gemma. Nakatitig ito sa kanya at base sa mukha nito ay labis talaga itong nag-aalala para sa kanya. "Kamusta na ang lagay mo, Paolo?" Nag-aalalang tanong sa kanya ng dalaga. Ayos naman ako, Gem. Hindi ko alam kung papaano ako nakaligtas sa kabila ng nangyari." Ipinaliwanag naman ito ni Gemma sa kanya. "Nagkaroon kasi ng tsunami. Noong oras kasi na iyon ay nag-speedboat kami. Mabuti na lamang ay nakita ka namin. Yung speedboat kasi namin ay hindi natumba kahit napakalakas ng alon. Kaya yun, sinakay kita at itinakbo sa pinakamalapit na ospital. Alam mo bang 5 oras ka nang walang malay kanina at parang mahimping ka lang na natutulog?" Ganun ba? Maraming salamat, Gemma. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka patay na ako ngayon. Utang na loob ko sa iyong buhay ko." Sambit ni Paolo. Hanggang sa dito niya nalang ulit na silayan ng pagngiti ng dalaga. Dito niya napagtanto na hindi pala siya nito kayang tiisin bilang kaibigan. Kaya't sobra-sobra siyang nagpapasalamat sa dalaga. Dahil ganito pala siya kahalaga. Hindi pala siya nito kinakalimutan bilang kaibigan. Na-realize niya na napakaswerte niya dahil bibihira na lamang sa ngayon na makahanap ng ganitong klaseng kaibigan. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na magiging tapat na rin siya na kaibigan rito. Kung may pagkakataon, ibubuwis niya rin ang buhay para kay Gemma. Hindi lang naman kasi kaibigan ang tingin niya rito, kung hindi mahal niya na talaga ito. Kaya naman gagawin niya ang lahat para lamang mapabuti ang dalaga. Inasikaso naman siya ng kanyang pamilya noong makauwi na siya sa kanila. Siyempre, nagpasalamat ang mga ito kay Gemma dahil sa ginawa nitong kabayanihan para kay Paolo. Hindi kasi lahat ng kaibigan ay ganoon ang gagawin. Meron kasing ilan na kaibigan ka lamang kung may kailangan ng mga ito. Samantalang si Gemma ay naiiba sa lahat. Nagkaroon man ito ng sama ng loob kay Paolo, ay hindi naman siya totally iniwan. Kaya nangako si Paolo sa sarili na sa oras na magkaayos na talaga sila ni Gemma, ay sasabihin niya na ang dahilan kung bakit ganoon ang kanyang iniregalo rito. Nang sa gayon ay mawala na talaga ang galit nito sa kanya at nang bumalik na ulit ang turingan nila sa isa't isa gaya ng dati. Yung walang asiwaan at matindi lamang ang pagiging close nila sa isa't isa. At higit sa lahat ay para maligawan niya na ang babae at upang maging sila na. Yan ang mga bagay na gustong mangyari ni Paolo sa lalo't madaling panahon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon, kung saan ay makakausap niya na ang dalaga. Nangyari ito nang muli siyang nangunguha ng omang sa dalampasigan para ibenta. "Oh, Paolo, hindi ka ba na-trauma sa nangyari sa iyo noong nakaraan?" Sa labis na gulat ni Paolo, ay mabilis siyang napalingon sa dalaga. Napangiti naman siya at sumagot rito. "Oh, ikaw pala, Gemma. Sobra akong nagulat. Oo, na-trauma nga ako eh. Pero kailangan kong maghanap buhay. Hindi ko kasi pwedeng hindi gawin ito. Lalo pa tumaasa sa akin ang pamilya ko. Saka nagkataon lang na minalas ako noon, kaya't naabutan ng tsunami. Siya nga pala, anong ginagawa mo rito sa dalampasigan? Magsiswimming ka ba?" Tanong naman ni Paolo. Napangiti naman ng matamis ang dalaga habang nagsasabi ng, "Mamimingwit ako ng mga isda. Yung kapatid ko kasi, yung nagbabantay ng paninda. Kaya eto, wala akong ginagawa." Napabuntong hininga naman si Paolo habang patuloy na namumulot ng omang. Gemma, pasensya na nga pala sa nagawa ko ha. Sana'y manumbalik na yung dating meron tayo. Yun ay ang pagkakaibigan nating dalawa. Sa totoo kasi niyan, ay merong kahulugan ng lahat ng yon. Hindi ko lang kaagad nasabi dahil nagalit ka. Kalimutan na lamang natin yon dahil ngayon ay pinapatawad na kita. Sambit ni Gemma. Dahil dito, ay hindi na ulit na paliwanag ni Paolo yon sa babae. Dahil ang gusto nito ay kalimutan na lamang nila yon. Kaya nanatiling lihim na lamang ang patungkol roon. Tama nga ang inaasahan ni Paolo.
sapagkat nanumbalik ang turingan nila bilang magkaibigan. Mababa ka sa mukha ni Gemma na nawala na talaga ang matindi nitong galit sa kanya. At kung minsan pa nga ay tinutulungan siya nito na magtinda ng mga omang na kanyang paninda. Kahit na umabot pa sila ng hapon na pagtatakip silim. Masayang masaya si Paolo kapag kasama niya si Gemma. Kaya parang nasa langit siya kapag kasama niya ito. Kaya yun ang nangyari. Palagi siyang nagpapakabuti para kay Gemma. Para lamang hindi na siya nito layuan gaya ng dati. Hindi niya kasi kakayanin kung muli itong mawawala sa kanya. Pakiramdam niya ay parang nawala ang kalahati ng kanyang buhay. Kung ganoon ang mangyayari, kaya talagang pipilitin niyang magbago at maging mabait rito. Hindi na rin siya magpa-prank kahit kailan. Napagtanto niya kasi na wala naman talaga itong magandang may dudulot. Puro perwisyo na lamang kahit ang layuan nito. Puro perwisyo na lamang. Kahit na ang layunin mo ay nasa mabuti naman. Sasabihin na lamang niya kay Gemma yon sa takdang panahon para naman malaman nito ang magandang dahilan niya at tiyak na may magandang kalalabasan kapag nangyari yon. Samantala, yung regalo niya na brand new cellphone ay binigay niya na sa dalaga. Kaya naman ang makita nito yon ay tuwang-tuwa ito at sobrang nagpasalamat sa kanya. Nagtanong pa nga ito sa kanya kung bakit nag-abala pa siya. Kaya naman syempre, nabanggit niya na kung gaano kahalaga sa buhay niya si Gemma. Kitang-kita niya naman matapos niyang banggitin niyon na kung papaano mamula ang magkabilang pisngi ng babae. Hindi niya alam kung nahihiya ba ito o may nararamdaman na rin para sa kanya. Pero ayos lamang iyon, dahil hintayin pa niya ang tamang panahon para ligawan ito. Hanggang sa isang araw, noong hindi nakapagtinda si Paolo at si Gemma naman ay walang ginagawa, ay niyaya niya itong lumabas sila. Pinag-ipunan niya talaga ang paglabas nilang iyon dahil marami silang pupuntahan. Namasyal sila sa mga hindi pa nila nagagalang lugar hanggang sa nakapag-usap na lamang sila ng masinsinan sa isang coffee shop. Siya nga pala, Gem, hindi ko pa pala natatanong sa'yo. May kaya pala kayo sa buhay kaya malaki ang bahay niyo at maganda? Hindi ko kasi akalain na may kaya kayo sa buhay eh. Napangiti naman ng matamis ang dalaga. Medyo may kaya naman sa buhay, Paolo. Pero yung talagang mayaman ay ang mga pinsan ko yon. Dahil dito ay naunawaan na ni Paolo kung bakit ito nagalit noong minsan niya itong ipinrank. Talagang napahiya talaga ito sa mayayamang pinsan. Alam mo ba kung ano yung kahulugan ng shell na ibinigay ko sa iyo noon? Hindi yun masama. Maya-maya ipahayag ni Paolo. Ano ba kasi ang kahulugan noon? Dali at sabihin mo na sa akin. Atat na tanong ni Gemma. Hindi ba nagbigay ka ng omang sa akin dati? Ang buhay ko kasi ay walang saysay kung walang ikaw. Kaya siya lang ibinigay ko sa'yo at walang laman. Ngunit kahit walang laman yun at kahit hindi mo ako sagutin, ang shell ay nananatiling bahay ng mga omang. Meron man itong laman o wala, ay napakatibay pa rin, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo man tugunan ng pagmamahal ko, ay nananatili pa rin solido ang nararamdaman ko para sa'yo. Matapos itong marinig ng dalaga, ay napatulala ito sa kanya. Mukhang hindi makapaniwala na iyon pala ang kahulugan nito. Nakita niya rin na medyo nangingilit ang luha sa mga mata nito. Paolo, anong ibig mong sabihin? Nanliligaw ka ba? Maya-may itanong nito sa kanya. Napalunok naman ng laway ang binata at agad na sumagot. Oo, kung mamarapatin mo lang sana. Matagal na rin kasi akong may lihim na pagtingin sa'yo, Gem. Pero sinabi ni Gemma na hanggang magkaibigan na lamang muna sila dahil hindi pa ito handa sa ganoong mga bagay. Naunawaan naman ito ng lalaki. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan ni Paolo sa mga magulang ni Gemma na nagkasakit ito ng malubha. Nagkaroon raw ito ng stage 2 cancer at naglalabas-masok pa sa ospital. Dahil dito ay binisita niya ang dalaga. Nag-aalala pa niyang tinanong kung ano ang lagay nito at ang sabi naman ng babae ay mabuti naman na raw ang lagay niya. Noong una hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang nararamdaman ko, Gemma. Pero dahil sa talagang mahal kita, ay pinagtapat ko na kaagad sa iyo. Sambit ni Paolo
habang hawak ang kamay ng babae na nakahiga sa kama ng ospital. Alam mo naman na gusto rin kita, hindi ba? Nararamdaman mo rin yon. Kaso ay hindi pa talaga ako handa sa ganoong mga bagay. Sagot ni Gemma habang ito ay nakangiti. Mababakas na nanghihina ito. Oo, alam ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan mo tatanggapin ang pag-ibig ko. Pero kahit ganoon, kahit wala pang tayo, nandito lang ako para alagaan ka. Sambit ni Paolo. Alam mo bang ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin sa mga panahong ito? Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang laban nito kung wala ka sa tabi ko. Sagot ng dalaga. Mahal kita, Gemma, at handa akong maging available sa iyo kahit anong oras at ano pa man ang mangyari. Kaya magpagaling ka, ha? Seryoso at maluha-luha pang pahayag ni Paolo. Sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalo pang lumalalim ang pagtitinginan nila Paolo at Gemma. Hindi man sila magkasama sa tuwing ang mga magulang ni Gemma ang nagbabantay sa ospital. Ramdam naman ni Gemma ang presensya ng pagmamahal ni Paolo sa bawat sandali. Sa palagay niya, ay palagi siyang ipinagdarasal nito sa Diyos. Hanggang sa isang araw, habang magkasama sila sa ospital dahil nasa trabaho ang parents nito, biglang lumala ang kalagayan ni Gemma. Agad siyang dinala sa ICU. Paolo, huwag kang mag-alala. Lalaban ako para sa'yo. Sabi ni Gemma na may ngiti pa rin sa kanyang labi kahit na nanghihina. Oo, laban lang tayo, Gemma. Hindi kita iiwan. Mahal kita. Sabi ni Paolo na puno ng pag-asa sa kanyang puso. And at the same time, nangingilid na rin ang mga luha sa mga mata dahil sa talagang nag-aalala siya para kay Gemma. Sa bawat araw ng pagsubok, hindi pumipitaw si Paolo sa kanyang pangako kay Gemma. Sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok, patuloy niyang ipinaparamdam ang kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang minamahal. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng kanyang pag-aalala, isang milagro at bigla na lamang bumuti ang kalagayan ni Gemma. Ang mga doktor ay nagulat sa kanyang paggaling at hindi nila may paliwanag kung paanong nangyari ito. Sa palagay nila, ay dahil sa mababa pa lamang ang stage ng cancer ng dalaga, kaya gumaling ito sa pamamagitan ng chemotherapy. Labis namang natuwa ang mga magulang nito nang malaman niyon. Paolo, maraming salamat sa pagmamahal at suporta mo, ha? At hindi ko alam kung paano ko ito makakaya kung wala ka. Pahayag ni Gemma na puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Mahal kasi kita, Gemma, at handa akong damayan ka hanggang sa dulo ng aking buhay. Tugon ng binata habang hawak ang kamay ng dalaga. Napangiti naman ang matamis ang dalaga dahil sa kanyang sinabi. Maraming salamat, iho, ha? Dahil nagbabantay ka sa anak namin kapag wala kami. Alam kong may pagtingin ka sa kanya. At kung kami mag-asawa ang tatanungin, ay boto kami para sa'yo. Isa kang napakabuting kaibigan. Sambit ng tatay ni Gemma. Napatango naman ang ina ng dalaga bilang pagsang-ayon. Natutuwa po akong marinig yan galing sa inyo. Pero ginagalang ko po ang desisyon ni Gemma. Hanggang magkaibigan lamang po kami. Dahil hindi pa po siya handa. By the way, walang anuman po yun. Nakangiting pahayag ni Paolo. Pero sa bandang huli, ay naging sila na rin ni Gemma. Sinagot na rin siya nito. Naging masaya ang takbo ng kanilang relasyon. Samantala, tuloy na ngang iniwan ni Paolo ang pagtitinda ng omang. Naganap siya ng mapapasukan at tanggap naman siya sa isang restaurant. Sa unang araw ni Paolo bilang waiter, ay agad niyang napansin ng isang magandang babae na nagtatrabaho bilang cashier. Ang pangalan nito ay Mia. Isang simpleng dalaga na laging may ngiti sa labi at maganda pa ang mga mata. Baguhan pa lamang siya sa trabaho, kaya hindi pa siya nito gaanong kilala. Hanggang sa isang araw, day off niya nito, kaya naisipan niyang magkape sa restaurant na pinagtatrabahuan. Magandang umaga, sir. Anong order niyo po? Bati ni Mia kay Paolo nang siya ay lumapit sa menu. Isang tasa ng kape lang, Mia. Salamat, ha. Ako yung waiter dito na naka-day off. Kaya wag mo na akong tawagin, sir. Matawa-tawang sagot ni Paolo. Napangiti naman ang matamis ang dalaga. Okay, sige. Kilala naman kita, eh. Paolo ang pangalan mo, hindi ba? Customer ka, kaya sir ang tawag ko sa'yo. Sandali lang, ha. Sambit ni Mia. Sabay ngiti muli sa kanya. Bago siya umalis upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga order ng iba pang mga customer. Ang waiter na ang nag-abot sa kanya ng in-order. Habang iniinom ni Paolo ang kanyang kape, hindi niya maiwasang mapatingin kay Mia na abala sa kanyang trabaho.
Napansin niya ang maganda at mapupungay nitong mga mata. Pati na rin ang mahinhing kilos nito at ngiti. Okay ka lang ba, Paolo? Tanong ni Mia sa kanya nang mapansin na nakatulala siya. Yung kinauupuan niya kasi ay malapit sa menu. Oo, okay lang ako. Napapansin ko lang kasi kung gaano ka kaganda. Sagot ni Paolo. Nabigla rin siya sa kanyang nasambi. Tila nakakalimot siya na mayroon na pala siyang nobya. Napangiti si Mia sa sinabi ni Paolo at bigla siyang nahiya. Nako Paolo, maraming salamat sa compliment mo ha. Totoo yung sinabi ko at sana ay maging magkaibigan tayo. Mukhang mabait ka naman eh at mabait rin naman ako kaya magkakasundo tayo. Oo naman. Well, sige friends na tayo ha. Sagot ni Mia, sabay ngiti sa kanya. Mula noon ay naging magkaibigan na nga sina Paolo at Mia. Tuwing break time ay palaging magkasama silang nagkikwentuhan at nagtatawanan. Unti-unting nararamdaman ni Paolo na mas lumalalim pa ang nararamdaman niya kay Mia, maliban sa pagiging magkaibigan lamang. Alam mo Mia, simula nang nakilala kita, hindi ka na mawala-wala sa isip ko. Gusto ko sanang malaman mo na gusto kita at mahal na ata kita. Sambit pa ni Paolo nang magkasama sila sa isang quiet corner ng restaurant. Napalunok na lamang si Mia sa inihiyag ni Paolo at hindi alam kung paano siya magre-react. Paolo, hindi ko alam ang sasabihin ko pero alam mo bang mahal din kita? Sagot ni Mia na tila may kaba sa kanyang boses. Napangiti si Paolo sa sinabi ni Mia at hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang niyakap ang dalaga at hinalikan nito sa labi. Hindi kasi inaasahan ng binata na may gusto rin pala sa kanya ang dalaga. Mula noon ay naging masaya ang relasyon ni na Paolo at Mia. Mas lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan at hindi ito alam ni Gemma. Alam rin ni Mia na sila pa ni Gemma. Sa tuwing day off nila, dahil magkatapat na ang pahinga nila sa trabaho, palaging magkasama silang naglalakad sa tabing dagat habang magkahawak ang mga kamay. Mahal na mahal kita Mia at hindi kita iiwan kailanman. Sabit ni Paolo. Mahal na mahal rin kita, Paolo, at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya matanong kita, kailan mo ba iiwanan si Gemma? Hindi ba't hindi mo na siya mahal? Napabuntong hininga na lamang ang binata. Ayaw ko pa kasi siyang biglain. Alam ko masasaktan siya ng sobra. Darating rin ang araw na yon. Maghintay ka lang, Mia, ha? Hindi ba't napag-usapan naman na natin ito? Napatango na lamang ang dalaga. Baka sa anyo nito na hindi ito sang-ayon sa kanya. Sadyang matindi lamang ang pagmamahal nito sa binata, kaya iniintindi na lamang nito. Samantala isang hapon, naglakad si Gemma sa park para magpahinga at mag-relax. Galing kasi siya sa lola niya. Habang siya ay naglalakad, bigla niyang nakita sina Paolo at Mia na magkatabi sa isang bench. Masayang nag-uusap at nagtatawanan pa. Nilapitan niya ang dalawa. Grabe naman, bakit sila magkasama? Sino yung kasama ni Paolo? Bulong ni Gemma sa kanyang sarili. Nagsiselos na rin siya. Hi Gemma, bati ni Paolo nang makita siya nito. Kamusta ka na? Mukhang proud na proud pa itong makita na may ibang kasama. Okay lang naman ako. Sino yung kasama mo? Hindi ba niya alam na may girlfriend ka na? Sagot ni Gemma. Gemma, si Mia nga pala. Kaibigan ko sa trabaho. Pagpapakilala ni Paolo sa original niyang boses. Dahil dito, ay napatingin sa kanya ng makahulugan si Mia kung bakit ganoon ang sinabi niya. Bakas naman sa mukha ni Gemma na nagdududa ito. Hi Mia, matabang nabati ng dalaga. Kamusta ka na Gemma? Ikaw pala ang girlfriend niya? Tugon ni Mia. Okay lang naman ako. At oo, ako ang girlfriend niya. Sagot naman ni Gemma. Ngunit sa kanyang puso ay sobrang selos na nararamdaman niya. Habang sila ay nag-uusap, hindi mapigilan ni Gemma na mapansin ang mga ngiti at tinginan ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang damdamin si Paolo para sa babae. Gemma, gusto mo bang magkape tayong tatlo? Pag-iyaya ni Mia. Sige, salamat sa imbitasyon ha. Sagot naman ni Gemma. Sa coffee shop, habang sila ay nag-uusap, hindi mapigilan ni Gemma na mapansin ang pagiging sweet ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang nararamdaman siya. Paolo, Gemma, salamat sa gabing ito ha. Sabi ni Mia na mapagpasyahan na nilang umuwi na. Walang anuman. Sabay sagot ni na Paolo at Gemma. Pag uwi ni Gemma, hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari sa araw na iyon.
Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang kutob siya para kay Paolo. Para bang may relasyon sila ni Mia, at hindi lamang basta magkaibigan. Hanggang sa isang araw, hindi niya na mapigilan ang sarili at kinompronta niya na si Paolo. Ano mo ba si Mia? Magtapat ka nga sa akin. Kitang-kita ko na mag-holding hands kayo. Mga sinungaling kayo. Hindi kayo magkaibigan dahil magkaibigan kayo. Teka, ano bang sinasabi mo? Friendly lang kasi siya, kaya ganun siya. Pero ang totoo ay wala kaming relasyon. Natawa naman ang dalaga sa paliwanag niya. Ganun ba? Sa oras na mahulik-ulit kayo na mag-holding hands, wala nang paliwanag pa. Ibig sabihin lang nito ay niloloko mo lang talaga ako at hiwalayin na kita. Pagbubanta pa ng babae at umalis na ito sa kanyang harapan. Isang araw habang naglalakad sa park sila Mia at Paolo, biglang dumating si Gemma. Napansin kaagad ni Mia ang babae. Bakit ba lagi kang nakikipaglandian kay Mia, Paolo? Tapos na tayo. Payag ni Gemma. O siya, sige. Break na tayo. Sa totoo lang, tama ka naman talaga ng hinala eh. Kami nga talagang dalawa. At noon pa man, ay may balak na akong makipag-iwalay sa'yo. Ngayong inunahan mo na ako, kaya patas tayo. Magkalimutan na tayo. Palaban na wika ni Paolo. Kaya naman mula nito, ay naghiwalay na sila. Pero kahit hiwalay na sila, inaaway ni Gemma si Mia. Tinatanong ni Gemma kay Mia kung bakit inagaw nito ang boyfriend niya. Nagpatuloy ang pag-aaway ng dalawang babae. Hanggang sa nagsawa na rin si Gemma noong hindi na nagpapakita sa kanila ang lalaki. Bigla silang napaisip at napagtanto na hindi dapat sila mag-away dahil sa isang lalaki lamang. Kahit masakit sa damdamin ni Gemma, tinanggap niya na lamang ang katotohanan. Gemma, nasaan na si Paolo? Baka naman umalis na siya dahil sa atin. Tama ka, Mia. Dapat nating hanapin si Paolo at ayusin ang mga nangyari. Nagsimula silang maganap at sa wakas ay nakita nila si Paolo na naghihintay sa kanila sa isang tabi. Lumapit sila at humingi ng tawad kay Paolo sa kanilang mga naging reaksyon. Hindi naman dapat kayo nag-aaway dahil lang sa akin. Hindi ko naman intensyon na magdulot ng gulo sa inyo. Saka tanggapin mo na sana, Gemma. Patawarin mo ko. Pasensya ka na, Paolo ha. Hindi namin dapat ginagawa yun ni Gemma. Narealize namin na wag nang mag-away. Sa sobrang kagwapuhan ng binata, ay nagbistulan ng baliw ang dalawang babae. Oo nga, Paolo. Hindi dapat nangyari yun. Ako na mismo ang lalayo para si katatahimik ng lahat. Sambit ni Gemma. Wala yun. Hindi naman ako galit sa inyo eh. Basta't magkaayos na tayo at magkaunawa na lamang. Sambit ni Paolo. Sa pagpapatawad at pagkakaintindihan ng tatlo, nagkaroon sila ng mas matibay na samahan. Natutunan nilang hindi dapat mag-away dahil sa selos at dapat ayusin ang mga bagay na dapat itama. Samantala sa patuloy na paghahanap buhay ng binata, ay nagkasakit siya ng biglaan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng matinding lagnat at ubo. Sa kabila ng kanyang pagiging malakas at matibay na katawan, hindi pa rin naman siya immune sa mga sakit. Dahil sa kanyang karamdaman, hindi siya makapagtrabaho at kailangan niya ng tulong para alagaan ang kanyang sarili. Sa tulong ng kanyang bagong nobya na si Mia, dinala siya nito sa kanilang bahay upang maalagaan. Kamusta na ang pakiramdam mo, Paolo? Tanong ni Mia habang inaalalayan si Paolo papasok sa kanilang bahay. Medyo masakit pa rin ang katawan ko at hindi pa rin nawawala ang lagnat ko. Sagot ni Paolo. Magpahinga ka muna dito sa kwarto ko. Ako na ang bahala sa'yo. Sabi ni Mia, sabay hawak sa kamay ni Paolo. Sa loob ng ilang araw, inalagaan ni Mia si Paolo. Sinusubuan niya ito at pinapainom ng gamot at pinupunasan ng bimpo sa katawan. Hanggang sa medyo gumaling na nga si Paolo. Maraming salamat, Mia. Hindi ko alam kung paano ko malalagpasan ang sakit ko kung wala ka. Sabi ni Paolo habang hawak ang kamay ng dalaga. Mahalaga ka kasi sa akin, Paolo. Kailangan mong gumaling para muling makapagtrabaho. Nako, sa'yo pa naman umaasa ang pamilya mo. Sagot ng dalaga habang nakangiti. Samantala, kahit hiwalay na sina Paolo at Gemma, napatawag sa telepono ang dalaga para magtanong. Nalaman niya rin kasi sa bandang huli ang pagkakasakit ng binata. Kamusta na si Paolo, Mia? Paano mo siya inalagaan? Tanong ni Gemma sa kabilang linya. Medyo mas okay na siya ngayon, pero hindi pa rin siya ganap na gumagaling. Kailangan pa rin niya ng tulong ko eh.
Hindi ito alam ng pamilya niya. Ayaw niya kasing bigyan ng alalahanin. Sagot ni Mia. Ganun ba? Hindi ba nabanggit mo na nasa bahay mo siya? Mabuti hindi siya hinahanap. Bago kasi magkasakit si Paolo, nagpaalam siya sa kanyang family. Napansamantalang mag-i-stay in sa kanyang trabaho para makatipid sa pamasahe. Mabuti na lang ay pinaniwalaan nila iyon. Ganun ba? Alagaan mo siya ng mabuti ha. Mahal ko pa rin kasi siya eh. Sa kabila ng nangyari, maasahan ba kita? Sambit ni Gemma. Agad namang sumagot si Mia. Oo naman, kahit na hindi mo na ipaalala yan. Maraming salamat sa pagtawag ha. Nang matapos niyang bagitin iyon, ay binaba niya na ang telepono. Sa totoo lang, ay ayaw niya nang tumawag pa ang babae. Kulang na lamang ay banggitin niya na ito. Dahil tapos na nga sila ni Paolo, tapos tumatawag pa. Sa pag-aasikaso ni Mia, ay gumaling na rin sa wakas si Paolo, makaraan ng 1 linggo. Salamat Mia. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako gagaling ng ganito. Nako, naperwisyo pa kita dahil sa ilang araw ka ring umabsent sa trabaho. Malaki ang utang na loob ko sa'yo at nagpapasalamat ako na ikaw yung tipo ng babayang napili ko. Walang anuman yon. Ginagampanan ko lang ang obligasyon ko bilang girlfriend mo. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Nakangiting wika ng dalaga. Isang araw, nagtangkang magpakamatay si Gemma dahil sa sobrang selos kay Mia. Nahuli niya kasi ang dalawa na nag-aalikan ng mga ito. Hindi niya kasi kinaya ang senaryo na iyon, kaya't dito niya natuluyang inilabas ang sama ng loob. Dumukot siya ng cutter sa kanyang bulsa at itinapat sa kanyang pulso. Bakit mo ginawa sa akin to, Paolo? Mahal na mahal naman kita. Lahat naman ay ginagawa ko para sa'yo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun na napamahal ako kay Mia. Sa kakala ko ba, tanggap mo na. Please lang, huwag mong ituloy ang balak mo na pagpapakamatay. Nag-aalalang wika ni Paolo. Dahil sa sinabi ng lalaki, mas inilapit pa ni Gemma ang blade ng cutter sa kanyang pulso. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang pumapatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngayon, huling beses ko na itong gagawin. Papipiliin kita. Sino ba talaga ang mas matimbang sa puso mo? Ako ba o si Mia? Hindi ko na kasi kayang makipagplastikan pa. Kaya't ipinakita ko na ang totoong ako. Natagalan na sumagot si Paolo. Ayaw niyang biglain ang dalaga. Ngunit kailangan niyang gawin ito para malaman nito ang katotohanan. Pasensya ka na pero si Mia ang pipiliin ko. Siya na ang bago kong mahal. Patawarin mo sana ako dahil ito yung nararamdaman ko eh. At alam naman nating lahat na kailanman ay hindi madidiktahan ng puso. Kaya please lang, sana ay matanggap mo na. Huwag ka naman sanang magpakamatay ng dahil lang sa akin. Marami pa namang iba dyan para sa iyo eh. Akala mo ba ganun lang kadaling makalimot? Ang lakas ng loob mong mangako, pero sisirahin mo lang rin pala. Tama ka, wala na nga akong magagawa pa. Sana ay maging maligaya kay ni Mia. Payag ni Gemma sabay walkout nito. Huwag mo nang alalahanin pa yun, Paolo. Hindi pa naman kayo kasal para habulin ka niya ng ganon. Saka dapat niyang intindihin na ayaw mo na siya. Tapos na kayo. Kaya relax ka lang. Hindi niya magagawang magpakamatay. Tinatakot ka lang nun. Gusto mo bang matanggal ang mga gumugulo sa isipan mo? Tanong sa kanya ni Mia. Oo eh, pero alam kong mahirap yun. Papaano ba? Hindi na nagsalita pa ang dalaga. Sa halip ay ngumiti ito ng makahulugan sa kanya. At ilang sandali lang ay mapusok siya nitong hinalikan sa labi. Dito na unawaan ng lalaki ang ibig nitong sabihin. Kaya't gumanti na rin siya ng nag-aalab na halik. Hanggang sa natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nagyayapusan sa kama. At makaraan ng ilang buwan, dito nila napagtanto na nagbuo nga ang ginawa nila. Nabuntis si Mia, kaya inako naman ni Paolo ang obligasyon na ito. Noong nanganak si Mia, nagbago ang lahat sa buhay ni Paolo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang maging ama sa kanilang anak. Todo kahit siya sa trabaho para mapunan ang mga pangangailangan nila. Dahil nagsasama na silang dalawa. Naging doble na rin ang kanyang trabaho at sumasapat lamang ang kanyang kinikita. Sa kabila ng lahat ng pagod at hirap, masaya pa rin si Paolo dahil sa pagdating ng kanilang anak. Ngunit isang araw, biglang nabalitaan niya na si Gemma, ang kanyang dating kasintahan, ay nang ibang bansa na para kalimutan na siya. Sobra itong nasaktan sa panalokong ginawa niya.
Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang epekto ng kanyang mga pagkakamali. Ganon ko pala labis na nasaktan si Gemma. Natutuwa rin ako dahil gumawa siya ng hakbang para ibangon ang sarili niya. Yun ay magpakalayo-layo na. Pahig ni Paolo kay Mia habang karga ang kanilang anak. Mabuti na rin yun, kesa naman sa ilugmok niya ang kanyang sarili ng dahil sa kaiisip sa'yo, komento ni Mia. Samantala, lumipas ang 7 taon ay nagkasakit ang anak ni na Paolo at Mia. Ito ay si Miguel. Ang kanilang 6 na taong gulang na anak ay bigla na lamang nagkaroon ng matinding lagnat at ubo. Sa simula, akala ni Paolo at Mia ay simpleng sipon lamang ito na maaaring mawala sa loob lamang ng 2 araw. Ngunit habang tumatagal, lalo pang lumalala ang kalagayan ni Miguel. Anak, kamusta ka na? Tanong ni Mia kay Miguel habang hinahawakan ang noo nito. Masakit pa rin po ang katawan ko, Nay. Matamlay na sagot ni Miguel. Nag-aalala si Paolo habang tinitingnan ang kanilang anak na tila ng hina na. Dapat isugod na natin si Miguel sa ospital. Baka kailangan niya na ng agarang gamutan. Malungkot na nagkibit-balikat na lamang si Mia. Wala tayong pera para sa pagpapadoktor, Paolo. Paano na to? Hindi alam ni Paolo kung ano ang gagawin. Sa kanyang trabaho bilang construction worker at sa pagiging waiter naman sa gabi, ay hindi pa rin sapat ang kinikita niya. Ngunit hindi niya kayang tiisin na makitang naghihirap ang kanilang anak. Mahungutang na lang ako. Kailangan nating dalhin si Miguel sa ospital. Seryosong sambit ni Paolo. Pero walang nagpautang sa kanila. Hindi naman ito naging balakid upang hindi dalhin sa pinakamalapit na pag-umutan itong si Miguel. Pinatignan pa rin nila ito, kaya na-confine ito dahil sa may dengue pala ang kanilang anak. Doon ay agad itong inisikaso ng doktor at binigyan ng gamot na kailangan nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Miguel. Hindi mapakali si Paolo sa labis na pag-aalala sa kalusugan ng kanilang anak. Ano bang gagawin natin, Mia? Walang nagpapautang sa atin para sa mga gamot at sa pagsasalin ng dugo para kay Miguel. Napapaluwa si Mia sa labis na pagkakabahala. Hindi ko na alam, Paolo. Sana'y makaraos na tayo sa matinding pagsubok na ito. Sana'y may tumulong sa atin. Sa gitna ng kanilang pangamba, biglang may tumawag sa cellphone ni Paolo. Sino to? Tanong niya rito. Kuya Paolo, ako to si Benji, yung pinsan mo na nasa Australia. Nalaman ko kasi sa kapatid ko na may sakit raw si Miguel. Gusto ko sanang tumulong sa inyo. Sambit nito. Napaluwa si Paolo sa labis na tuwa. Tila nabunutan siya ng tinig. Maraming salamat, Benji ah. Isa kang hulog ng langit para sa pamilya ko. Walang anuman yun, kuya. Magpapadala ka agad ako para kay Miguel. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Sambit ni Benji. Sa tulong nito, nailipat kaagad si Miguel sa isang mas maayos na ospital, kung saan ay maayos na maasikaso ng mga doktor. Sa tulong ng mga gamot at pagmamahal ng kanyang mga magulang, unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Miguel. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi mawala-wala sa isipan ni Paolo ang kanyang pangako sa sarili na hindi muling pababayaan ang pamilya. Mia, hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Magtutulungan tayo para sa kinabukasan ng ating anak. Ngumiti si Mia at sumagot sa kanya. Oo, Paolo, magtutulungan tayo para sa pamilya natin. Sa pagmamahalan at pagtutulungan ng mag-asawa, unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Miguel, hanggang sa ganap na nga itong gumaling at nailabas na sa ospital. Isang hapon habang si Mia ay naglalakad sa kalsada papunta sa tindahan, bigla niyang nakasalubong ang pinsan ni Paolo si Benji. Hindi nila inaasahan na magtatagpo sila sa ganitong paraan. Kumusta ka na, Mia? Bati ni Benji sa kanya habang nakangiti ito ng matamis. Okay lang naman ako. Ikaw, kamusta ka na rin? Sa kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas? Maraming salamat talaga sa tulong mo ha. Okay lang rin naman ako. Napadaan lang ako dito sa lugar natin. Noong nakaraang buwan pa ako nakauwi ng Pinas. Bala ko sanang bisitahin si Paolo eh. Nasaan ba siya? Nasa trabaho si Paolo eh. Oo nga pala. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin sa bahay? Para naman makapagkape ka at makita mo si Miguel. First time mo pa lang siyang makikita, hindi ba? Oo, first time pa lang. Sige, sasama ako. Bibisitahin ko si Miguel. Yun nga ang nangyari. At doon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ng masinsinan. Hindi nila namalayan na unti-unti na silang nauulog sa isa't isa. Sa tuwing nagkakatinginan sila,
ay mayroong kakaibang damdamin ang nararamdaman ng kanilang mga puso. Sa mga sumunod na araw nilang pagkikita, hindi na nila napigilan ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ang simpleng usapan nila sa loob ng bahay habang wala itong si Paolo at samantalang tulog naman si Miguel ay nauwi sa pagtatalik. Benji, hindi natin dapat ituloy pa ito. Mali ang ginagawa natin. Hindi pa man kami kasal ni Paolo ay nagsasama naman kami. Sambit ni Mia habang yakap siya ni Benji. Tapos na sila sa sandaling iyon. Yun nga ang mainam eh. Hindi pa kayo kasal at pwede pang maghiwalay. Ramdam ko na mahal mo rin ako. At hindi ko rin mapigilan ang tumitinding damdamin ko para sa'yo. Mahal kita, Mia. Ako na lang ang piliin mo. May bibigay ko sa'yo ang lahat-lahat ng kailangan mo. Sagot ni Benji. Sa isang pagkakataon, napagdesisyon na nilang kausapin si Paolo patungkol sa kanilang relasyon. Naging sila na nga mula noon. Hindi nila alam kung papaano ito tatanggapin ng pinsan ni Benji. Ngunit sa kabila ng lahat, handa silang harapin ang anumang magiging reaksyon nito. Paolo, meron kaming sasabihin sa'yo ni Mia. Panimula ni Benji. Ano yan, pinsan? Tanong ni Paolo. Paolo, mahal ko na si Benji. Hindi namin ito inaasahan pero sadyang nahulog kami sa isa't isa. At ang pagmamahal ko naman sa iyo ay parang nawala na. Wala na akong nararamdaman pa para sa iyo. Maghiwalay na tayo. Siya nga pala, may nangyari na sa amin. Pag-amin ni Mia. Napakamot na labang sa ulo si Paolo dahil sa narinig. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong pangyayari sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang intindihin ang sitwasyong ito. Kahit gusto niyang makapatay ng tao ng dahil sa sobrang galit, ay mas pinili niyang magtimpi. Sige, kung siya ang pipiliin mo, ay malaya kang umalis sa piling ko. Magtulungan na lang tayo sa pagpapalaki kay Miguel. Wala na akong magagawa pa kung yan ang desisyon mo. Karma ko lang siguro ito. At oo, hindi ko nga matuturuan ang puso na umibig. Sambit ni Paolo habang pumapatak ang luha sa mga mata. Hanggang sa isang araw, biglang bumalik sa Pilipinas si Gemma, ang dating nobya ni Paolo. Hindi inaasahan ni Paolo ang pagdating ni Gemma. Ngunit sa kabila nito, masaya siya sa pagkakataon na makasama muli ang taong minsan niya nang minahal. Binisita kasi siya nito at nalaman na nito ang lahat. Dinamayan ni Gemma si Paolo sa matinding kalungkutan. Sa tuwing magkasama sila, ramdam ni Paolo ang pagmamahal at pagdamay ni Gemma sa kanya. Hindi niya akalain na sa gitna ng kanyang pagdurusa, may darating na anghel na magbibigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang lumalalim ang kanilang samahan hanggang sa hindi na nila namalayan sapagkat naging sila na ulit. Naging masaya si Paolo sa kanyang desisyon na makipaghiwalay kay Mia at piliin uli si Gemma. Nagsisisi pa nga siya at humingi ng tawad sa dalaga dahil sinaktan niya ng sobrang damdamin nito noon. Pinatawad naman siya nito. Sa wakas ay natagpuan na ni Paolo ang kanyang tunay na pag-ibig sa piling ni Gemma. Sa kabila ng mga pagsubok at sakit na nararanasan niya, natutunan niyang magmahal ulit at magtiwala sa pag-ibig. Hanggang sa nabalitaan na lamang ni Paolo na nagiging pabaya si Mia kay Miguel. Madalas itong nasa mga kaibigan at nakikipagsugal pa. Samantalang si Benji naman kapag mainit ang ulo nito ay sinasaktan ng bata. Kumuha lamang siya ng ilang mga katibayan at dumiretso na sila sa DSWD. Siya nga pala, napunta kasi noon sa pangangalaga ni Mia ang kanilang anak. Sang-ayon naman siya noong una dahil sa ina ito at bata pa ang kanilang anak, kaya talagang sang-ayon ng batas para sa babae. Ngunit ibang usapan na kung yung anak naman pala nila ay napapabayaan na. Talagang babawiin niya na ito. Pinakita nga ni Paolo ang mga ebidensya. Nagkaroon ng mahabang proseso, ngunit naging worth it naman ang kanyang paghihintay dahil sa bandang huli ay napunta rin sa kanyang pangangalaga ang bata. Mababakas naman sa mukha ng bata ang sobrang tuwa nang mapunta sa kanyang poder. Maluwa-luwa ito sa tuwa at mababakas na tila na bunutan ito ng tinik, buhat ng malis sa poder ng ina. Samantalang si Gemma na ang bagong kinikilalang ina ni Miguel. Mabilis naman silang nagkalapit sa isa't isa. Mama, gusto ko pong mag-aral ng mabuti para maging isang guro balang araw. Sambit ni Miguel kay Gemma. Mama na ang tawag nito sa kanya. Oo naman anak, gagawin natin ang lahat para matupad ang pangarap mo. Pag-aaralin kita hanggang college. Sagot ni Gemma. Mula noon ay nagsimula nang tumutok si Gemma sa pag-aaral ni Miguel. Tuwing gabi tinutulungan niya itong mag-aral ng mga leksyon
at tinuturuan pa ng mga bagong dapat na matutunan. Anak, huwag kang susuko ha. Alam kong kaya mong makamit ang mga pangarap mo. Sambit ni Gemma kay Miguel habang ito ay nagre-review para sa kanilang pagsusulit. Sa awa naman ng Diyos at sa tulong at gabay ni Gemma, nakapagtapos si Miguel ng elementary at nagsimula na rin siyang mag-aral sa high school. Salamat po sa lahat ng tulong niyo, Mama. Hindi ko po ito makakamit kung wala kayo. Pasasalamat ni Miguel kay Gemma habang sila ay naglalakad pa uwi. Si Gemma kasi ang umattend ng graduation niya sa elementary. Naunawaan niya naman ang ama dahil sa may trabaho pa ito. Tila wala rin pakialam sa kanya ang inang si Mia sapagkat hindi man lamang ito dumalo sa mahalagang selebrasyon. Anak, ang tagumpay mo ay tagumpay rin namin ng papa mo. Mahal na mahal ka namin at gagawin namin ang lahat para mapabuti ang buhay mo. Sagot ni Gemma. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Miguel patungo sa kanyang pangarap, hindi nagpapabaya si Gemma sa pagtulong at pag-aalaga sa kanyang anak. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, nanatili silang matatag at nagtutulungan para sa ikaunlad ng kanilang pamilya. Anak, hindi madali ang pag-aaral. Ngunit sa bawat hirap ay may ginhawa. Huwag kang susuko at patuloy mong ipagpatuloy ang iyong pangarap. Payo ni Gemma kay Miguel habang ito ay nag-aaral para sa kanilang pagsusulit. Sa wakas matapos ang matagal na panahon ng pag-aaral at pati na rin pagtsatsaga, nakapagtapos si Miguel ng high school at nakuha niya ang kanyang diploma. Sa araw ng kanilang pagtatapos, puno ng kaligayahan si Gemma at pati na rin si Paolo na pinilit na dumalo para sa kanilang anak. Anak, sobrang natutuwa kami at proud na proud kami sa iyo. Ikaw ang aming ipinagmamalaki at patuloy naming susuportahan sa lahat ng iyong pangarap, sabi ni Paolo kay Miguel habang sila ay nagyayakapan sa harapan ng entablado. Nakatanggap rin kasi siya ng mataas na karangalan. Salamat po sa lahat, Mama at Papa. Hindi ko po ito makakamit kung wala kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Pasasalamat ni Miguel sa mga magulang habang siya ay naghahanda para sa pagbibigay ng speech sa entablado. Sa huli ang pag-aaral ni Miguel ay hindi lamang tagumpay para sa kanya kung hindi pati na rin sa kanyang mga magulang. Sa tulong at suporta ng mga ito, natupad ni Miguel ang kanyang pangarap na maging isang guro at magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakapag-college na kasi siya, makaraan nag-graduate ng high school at nakapagtapos siya ng pag-aaral. Ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang mga magulang ay nagbigay daan sa isang magandang buhay para sa kanya. Sa wakas matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral at pagtitiis, nakapagtapos na nga rin sa kolehiyo ang anak ni Gemma at Paolo. Anak, sobrang proud kami sa iyo. Hindi namin nakalain na magiging ganito ka-successful sa iyong pag-aaral, sabi ni Gemma habang niyayakap ang binata. Oo nga anak, hindi biro ang pinagdaanan mo para makamit ang tagumpay na ito. Pero alam namin na kaya mo at magagawa mo ang lahat para sa iyong mga pangarap. Dagdag naman ni Paolo. Maraming salamat po Mama at Papa. Hindi ko rin po ito makakamit kung hindi dahil sa inyo. Kayo po ang inspirasyon ko sa lahat ng mga bagay. Tugon ng kanilang anak na puno ng pasasalamat. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok na talaga namang hindi mawala-wala sa buhay, nagawa pa rin ni Gemma at Paolo na itaguyod ang kanilang anak at mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, may isang bagay pa rin ang kulang sa kanilang buhay. Iyon ang pagpapakasal ni Paolo at Gemma. Anak, meron kaming sorpresa para sa iyo, sambit ni Gemma habang kumakain sila sa pagkainan. Kakarating lang ng binata sa kanilang bahay dahil ngayon lang ito umuwi. May sarili na kasi itong bahay na malapit sa trabaho nito. Ano po yun ma? Baka naman may bagong business venture na naman kayo ni Papa ha? Biro ng kanilang anak. Hindi anak, ito ay isang sorpresa na matagal na namin pinaplano ng Papa mo. Payag ni Gemma habang nagtataka ang kanilang anak. Sa isang sulok ng kanilang tahanan, may mesa roon at may nakapatong na singsing na may mga initials ni Gemma at Paolo. Anak, gusto naming ipaalam sa iyo na matapos ka naming palakihin at bigyan ng magandang kinabukasan, ay handa na kaming magpakasal ng Papa mo, sambit ng babae. Anak, mahal na mahal namin ang isa't isa at handa kaming magsama habang buhay. Hindi kasi kumpleto ang pagmamahalan namin kung walang kasalan, nakangiting dagdag ni Paolo. Napaiyak ang kanilang anak sa sobrang tuwa at saya dahil sa narinig. Hindi nito inakala na magiging ganito kasi ang araw na ito. Sa wakas magiging ganap ng mag-asawa ang kanyang mga magulang.
Ma, Pa, sobra-sobra po ang pasasalamat ko sa inyo. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pero ngayon, ay masaya ako na makita ko kayong mag-asawa na. Payag ng binata habang niyayakap ang kanyang mga magulang. Sa araw ng kanilang kasal, puno ng pagmamahal at saya ang nararamdaman ni Gemma at Paolo. At sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, sila ay nagpayag ng kanilang pangako na magmamahalan at magtutulungan sa hirap at ginhawa. Marami ang dumalo sa kasal nila sa simbahan. Kasama ng araw si Mia at may sarili na silang anak ni Benji. Malaki na rin ang mga anak nito. Gemma, Paolo, sa inyong pag-iisang dibdib, pinapangako nyo ba na magmamahalan at magtutulungan kayo sa lahat ng oras? Tanong ng pari. Opo, Father, ipinapangako po namin na magmamahalan at pagtutulungan po kami sa lahat ng oras. Sabay na tugon na Gemma at Paolo. Matapos ang ilan pang mga katanungan, ay naghalikan na nga sila sa harapan ng maraming tao. Napangiti naman ng matamis si Miguel na tuwang-tuwa sa nasilayan. Sa wakas ay natupad na ang kanilang pangarap na mag-isang dibdib. At sa araw ng kanilang honeymoon, may pinakita si Paolo kay Gemma. Nakalagay ito sa isang enclosure na puno ng coffee. Noong nagbebenta pa ako ng mga omang, naalala mo pa ba na nagaluhan mo ko ng omang para itinda ko? Binenta ko ang karamihan roon, pero may tinara akong isa. At pinangalanan kong Mr. Crab. Ito na siya ngayon. Iningatan ko para sa'yo. Sambit ni Paolo. Namangha naman si Gemma sa kanyang nasilayan. Wow! Buhay pa pala siya? Nakaka-touch naman. Akala ko kasi nag-iipon ka ng mga barya at dyan mo yung nilalagay. Hindi ko lang kasi pinapakialaman at tinitignan dahil wala sa ugali ko ang pagiging pakialamera. Hindi ko inaasahan na umabot na pala yan ng mahigit 20 years at mas lumaki pa. Oo, umaabot talaga ang mga land hermit ng 20 years hanggang 30 years. Palagi ko siyang pinapakain ng tinapay. Kung tutuusin ay mahaba na yung panahon na yon. Pero walang tatalo sa haba ng pagmamahal ko sa iyo, Gemma. Pasensya ka na nga pala kung minsan na kitang nasaktan ha. Napakabait mo talaga. At natanggap mo pa ang anak ko na si Miguel. Kaya pala hindi ako nasaktan ng sobra sa paghiwalay namin noon ni Mia. Dahil ang totoo ko palang pag-ibig ay walang iba kung hindi ikaw. Mas naliwanagan na ako patungkol sa pag-ibig ng matauhan ako sa mga pagkakamali ko noon. At lagi mo sanang tatandaan na mahal kita, Gemma. Ikaw na ang nag-iisang reyna ng buhay ko at pati na rin ang pag-ibig ko. Maniwala ka sana. Hindi man tayo binayaan ng isa pang anak, nariyan naman si Miguel. Natutuwa ako sa blessings na dumating sa ating buhay. Wika ni Paolo habang hinahaplos-haplos ng marahan ang buhok ng babae. Napangiti naman ang matamis si Gemma habang nagsasabi ng, kalimutan na natin ang mga nakaraan dahil ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Mahal na mahal rin kita, Paolo. Sambit ng babae hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Dito na pagtanto ni Paolo na kung minsan ay nagkakamali ang mga tao, yung nakatadhana na nga para sa'yo ay upang binabaliwala. Pero darating ang panahon na sa tao pa rin na iyon ikaw babagsak dahil siya ang tunay mong pag-ibig. Hindi magbabago yon at nakaguwit na sa kapalaran. Gaya na lamang ng love story ni Gemma at Paolo. Sa ngayon ay abala na siya sa negosyo nilang mag-asawa. Nagtutulungan sila at syempre ay patuloy na nagmamahalan ng totoo.